Napakaganda ng umaga na ito at saka napakasarap ng sikat ng araw. Kaya kinuha ko na ang pagkakataon na ito para makapag-rides. Ang target ko na lugar ay mapuntahan at bisitahan ng personal ang tinatawag nilang Caloocan Falls. Ito ay bagong sumisikat na water park dito sa bayan ng Calbiga na ngayon ko lang din nakita sa ibang mga post ng social media. Mula sa Katbalogan nagbiyahe ako papunta ng bayan ng Calbiga. Pero dumaan muna ako sa bayan ng Hinabangan para iabot ko kay Aga ang aking drone para mapaayos na sa Cebu. Unfortunately, wala pala akong video dito. More or less 30 minutes siguro ang biyahe mula sa Katbalogan to Hinabangan. Medyo mainit na ang panahon kaya tumuloy na ako sa bayan ng Calbiga. Pero bago ko puntahan ang waterfalls, inikot ko muna ang bayan saglit. Napakasimple din ng bayan na ito, tahimik. Gaya ng ibang mga town dito sa Samar, isa rin dito sa mga nagpuproduce ng mga agricultural product. Halimbawa na lang yung saging. At marami pang iba. Isa man ito sa napapabilang na 4th class na municipality dito sa Western Samar. Pinagpala naman ito ng mga magagandang tanawin at pasyalan. Gaya ng sinabi ko sa unang video, dito makikita ang pinakamalaking kuweba sa buong Pilipinas. At makikita rin dito ang pinakamalapad at pinakamalawak na waterfalls, probably sa buong Eastern Visayas. Okay, pupuntahan natin yung Caloocan. Pero dadaan muna tayo dito sa may tulay na ito. Dito mismo sa bayan ng Calbiga tayo liligo para mapuntahan ang kalsada papunta sa Lulugayan Waterfalls. Simula dito sa may cruising, aabot daw ng 14 kilometers bago marating ang barangay Letaron. Mga ilang kilometro madadatnan nyo itong nagsasangang kalsada. Ang pakaliwa nito ay papunta sa Calbiga Cave. Ang pakanan naman ito ang papunta sa may Lulugayan. Dito tayo sa kanan. Maganda naman yung kalsada, konkreto at pwede sa lahat ng ori ng sasakyan, gaya ng 4 wheels or motorcycle. At saka dito sa daanan pa lang, mabubusog na yung mga mata sa magagandang tanawin. I really enjoy driving here. Siguro mga halfway from crossing to Lulugayan Falls ay madadatnan natin itong maliit na crossing. Ayon sa aking napagtanungan, ito daw yung daan papunta sa may Barangay Lubang at ito na rin yung daan papunta sa may Caloocan Waterfalls. Kung mapapansin nyo, ang daanan dito ay graded na pero napaka-iksi or napakasigip ng semento. Kung hindi ako nagkakamali, ito daw yung project ng Kalahi Seeds. Kung lalakarin ito mula sa may crossing, aabot siguro ng 30 minutes papunta ng Caloocan Waterfalls. Medyo may kalayuan kung tutusin, pero grabe yung mga view dito, par. Lalong-lalo na pagdating ko doon sa may medyo nakikita na yung mga bundok, mga faded na. Sa sobrang sikip ng daan, medyo nakakailang mag-drive dahil konting mali mo lang, pwede kang mahulog doon sa gilid. Pero mababa lang naman. Hindi kaya magkasalubong dito yung dalawang motor. Hindi rin ako kumuha ng guide para turuan ako papunta doon. Kaya pagdating ko dito sa may waiting shed na ito, akala ko duro-diretso lang yung papunta ng Caloocan Falls. Dahil walang nagbabantay dito, walang nakapagsabi na nasa kaliwa pala yung daanan. Ayun, nagaway ako sa may Barangay Lubang. Pero blessing in disguise na rin dahil napuntahan ko ang barangay na ito. Pero grabe yung daanan nila dito, par. Sobrang napakatarik. Take a breath, it's summer, summer. Smell the perfume in the air. Loving how the days are longer. Sit out on the porch. Ito na ang Barangay Lubang at first time ko na mapuntahan ito. Dito na rin ako nagtanong kung saan ba talaga yung daanan papunta sa may Caloocan. Kakaluyo? Dito Igbaw. Tumadiretso lang at tumawala. Ngayon. Ini ang Barangay Lubang.
Tapos tingad ako barangay ni so ito pala yung daan par, lakad lang daw pero subukan natin yung motor, kaya lang pag umulan hindi tayo makakabalik, try natin. Wala na palang siminto papunta sa may Kalupupan. Medyo kinakabahan akong dalhin yung motor sa ibaba, baka mahirapan akong umakyat kapag umulan. Dumating naman ako sa bahagi na mayroon na namang nagsasangang daan. Nakakalito kung alin ba talaga dito ang daan papunta sa may falls. Nakakalito naman to par. Meron ditong dapat may guide tayo, ano? Mayroon daan, mayroon dito, tingnan mo nga sa taas. May waiting shed doon, baka yun ang daanan. Malakas yung instinct ko na hindi talaga ito yung daan, kaya bumalik ako. Kumanan ako hanggang sa marating ko na naman ng another waiting shed. Susubukan ko sanang ibaba yung motorcycle pero nangaalangan ako dahil baka umulan, mahihirapan akong akyat at walang tutulong sa akin kung mabalahaw. Kaya bumalik ako at iniwan ko ang motorcycle sa waiting shed. Graded na nga pala yung kalsada dito par, so pag siminto na lang yung kulang. Mula dun sa may pinarkingan ko ng motorcycle, mga umabot pa siguro ng more or less 20 minutes na lakad hanggang sa marating ko ang lugar na ito. Hindi ako nakapagtanong kung sinong may-ari ng mga infrastructure na ito. I think mga siyam na parang cottages ang itinayo dito. I don't know kung pagmamayari ito ng LGU or ng kung sino-sino man dyan. Ibig sabihin matagal na itong napupusuan na pwedeng i-develop pero parang binabando na ang lugar na ito. Hindi ko alam kung anong story dito. Kung alam nyo guys, paki-comment na lang sa baba. Naglakad ako pakaliwa hanggang sa matuntun ko ang lugar na ito. Ito na pala yung pinakabungad ng Kalupupan Waterfalls. Dito pala. Napakainit paglakad sa daan dahil wala kang masisilungan at saka tirik na tirik yung araw. Pero pagdating dito, sulit na sulit naman yung lugar. Kung mapapansin nyo din guys, mayroong mga infrastructure sa gilid. Talagang sinubukan i-develop ang lugar na ito, bakit hindi siya na-promote. Kunti lang yung nakakaalam patungkol dito, mas sumikat yung Lulugayan Waterfalls. Isa siguro sa mga dahilan dahil sa distance problem nito dahil medyo may kalayuan mula doon sa may cruising. Pero hindi ko talaga alam yung tunay na dahilan kung bakit hindi ito na-promote. Kung tutuusin, napakaganda naman ng lugar, malawak. Yung problema lang dito kapag rainy season ay blurry yung tubig at saka malakas yung current which is not safe para mag-swimming. Pero for sure, maganda ang lugar na ito kapag summer season. Pagkarating ko dito, nagpahinga lang ako saglit tapos kumuha na ako ng mga cinematic videos para maipakita ko sa inyo ang kanyang kabuang ganda. Enjoy watching and don't forget to follow and subscribe. Lugan City, si Life Print TV naglalakbay sa kalikasan, puno ng saya't aliw. Solo camping, adventure, lahat ay kayang gawin. Ipinapakita ang ganda ng summer sa bawat sandali. Life Print TV, sa bawat hakbang nagbibigay inspirasyon. Sa bawat taong tumatanaw sa kanyang mga kwento, tayo'y sumabay. Life Print TV, sa kanya'y sumasaya. Sa bundok at dagat siya'y naglalakbay, ipinapakita ang kultura ng summer na tunay na makulay. Sa bawat video may aral na hatid. Life Print TV, sa kanya'y sumasaya. Life Print TV, sa bawat hakbang nagbibigay inspirasyon. Sa bawat taong tumatanaw sa kanyang mga kwento, tayo'y sumabay. Life Print TV, sa kanya'y sumasaya. Kaya tayo'y manood at makisama kay Life Print TV, may saya't ligaya. Mula bundok hanggang dagat at sa gitna. Life Print TV, buhay ay masaya. Life Print TV, sa bawat hakbang nagbibigay inspirasyon. Sa bawat taong tumatanaw sa kanyang mga kwento, tayo'y sumabay. Life Print TV, sa kanya'y sumasaya. Tayo'y manood at makisama kay Life Print TV, may saya't ligaya. Mula bundok hanggang dagat
at sa gitna, Life Print TV. Buhay ay masaya. Life Print TV, sa bawat hakbang nagbibigay inspirasyon, sa bawat taong tumatanaw sa kanyang mga kwento. Tayo'y sumabay, Life Print TV, sa kanya'y sumasaya. So ngayon, papawin na tayo at daan tayo sa Calvega para manangalian dahil wala akong dalang food ngayon. So maglalakad pa ako punta sa taas, mga 15 minutes siguro, mainit. So yun lang, salamat sa pag-share at shoutout sa mga taga Calvega, Samar. At mabuhay ang iyong tourism dito. Sobrang init. So, dito na ako sa may Rothschild Chicken. Kakain lang ako dito kasi I deserve a chicken and a sabaw. Yung sabaw mo. Uy, shoutout sir. Anong nga sir? Ano na? TV, Media Tacloban. ETV? ETV? Media? Tacloban? Okay. Shoutout po. Chicken kita kay sobrang ginutom ako, napakalayo pala ng lakaran doon. Mga 20 minutes from Waiting Shed. Pero pang crossing mga 30 minutes siguro na lakad. Pero pwede naman yung motor ngayon, kaya lang nagalangan ako baka umulan. So yun, ginutom ako, wala akong bang. Dito na tayo yun siya. Chicken. Chicken common surat din na kasama kasi always available in mura. Saka masarap. Tissue.